3, 2, 1, let's go! Duterte! 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 Come on, let's go! Let's go! Louder! Let's go! I can hear you, come on! Come on! Let's go! Yeah! Banda. 3, 2, 1, go! Pa! Yan. Okay, naka-warm up na. Meron tayong isa pang chant. Ito, I think gusto nila to. Okay. Kaya ba? Kaya nyo bang magsigaw ng kasing lakas ng Duterte sa itong line na ito? BBM resign. Kaya ba? Kaya? Ay, parang hindi kaya eh! Nahihiya! BBM resign, let's go! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Let's go! BBM resign! Louder! BBM resign! Let's go! BBM resign! 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 Let's go! BBM resign! BBM resign! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Ano pa? Pa-warm up lang, pa-warm up kasi hindi pa ready itong Nairut. Oo, ang taas ng energy. Ako ang tinig ng aking bayan, ipaglalaban ang karapatan. Oh, tayo ang tinig ng ating bayan, isisigaw ang karapatan. Sama-sama nating pigilan ang pinabalak na pagsamsam. Yaman ang karapat-dapat sa buong mamamayan. Sama-sama nating pigilan. Mga Maisa! Come on! Oh, ako ang tinig ng aming bayan, ipaglalaban ang karapatan. Oh, tayo ang tinig ng ating bayan, isisigaw karapatan. Oh, ako ang tinig ng aking bayan, ipaglalaban ang karapatan.
Sigaw mga isa! Musugot pa na nga palitong na! Mga isa! Woo! Ako'y durian, nais mong pagsamantalahan. Prinsipyo ko'y mananaig, di mo kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka kami durian, nais mong pagsamantalahan. Prinsipyo ko'y mananaig, di mo kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka. Kaisipan ay nais mong pagsamantalahan. Bala kong tuklawin ang karamihan. Nais mo akong bilhin at maging iyong alipin. Tawayang pinapaniwala mo, suot mo angat. Tinutugso mo sa pera, pinaglalaroan. Mga kahinaan ng ilan. Hangarin mo'y kasama ang dulot ng iyong kasakiman. Pagpapagkamapang ako'y wala kang pakialam. Palagi mo lang mong pagtugso gamit ang kapangyarihan mo. Palagi mo daw mong pagtukso, parang hindi ka na yata tao. Ako'y durian sa puso at isipan. Prinsipyo ko'y mananaig, di mo kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka sa puso at isipan. Prinsipyo ko'y mananaig, di mo kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka. Mga isa! Pag-isipan ko, o kaibigan ko, pag-isipan mo. Pag-isipan mo, o kaibigan ko, pag-isipan mo. Mga isang paminaw! Pilipino sa puso at isipan. Prinsipyo ko'y mananaig, di mo kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka, Pilipino sa puso at isipan. Prinsipyo ko'y mananaig, di mo kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka ng anumang yaman sa mundo. Na meron ka. Ako'y durian. Ako'y durian. Pilipino. Isang malakas na sigaw, mga isaw! Ang bukas na tagbay di asa na wala na. Ang bukas na tagbay di asa na wala na. Ang bukas na tagbay di ang bukas na tagbay di ang bukas na tagbay di asa na wala na. Hirap yung kaayukan sa una ungkar. May bukas sa una pwede pagod ka maratuhan. Ang pagwala tay mahimo sa karon nga panahon. Kunti tanganin kamot isang tamang kakaon. Pero ang mga chismo sa wararagyot ni nila. Tungkol sa'yo pa sa buntag na mahapanlibag na. Hangtod na sa panihapon na musong na hilagtalon. Hindi na mapilahanglan, bugas nga lungagon. Asa naman kung saan ang barato ang bugas. Magduha na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban walang patawid sa utang mga impas. Dahan nung yun minsan tabay tingang hilo sa bukas. Ang
Pilipinas, kapal ng mukha. Asa na mo? Okay pa mo? Ako'y ayaw, yo, 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 yo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha. Lord, I come to you. Let my heart changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Sing with me, hold me close, let your love surround me. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle. And as I wait, I'll rise up like the eagle. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Ako mga kaigsuunan nga sa Dumaguete. Maayong gabi kaninyong tanan. Salamat kong dako nga niyam ambak mo nga sa atong gamay istorya na ko sa kinabuhi o unsay maayo para sa atong nasod, para sa atong mga anak o para na atong tanan. Napaday ko sa kakanta si Dorsi. Mini Dorsi, dugay na may kaila kayo. Unang siya kay akong kuhaon, yun nga mo basta na ay rally-rally anang tapok-tapok madiriman sa Dumaguete o sa Davao o sa laing lugar. Ako isa man yun kanang naayog kaya inspirado ko. Dalangin, Kristiyano at Muslim, magkaisa sa awitin. Ikaw at ako, tayo ay Pilipino. Isang bansa, dapat magkaisa. Isang dugo, isang lahi at musika. Ang pangarap ko'y bansang mapayapa. Kay maumay atong pag-ampo nga magmalinawon ang tanan.
sa kanunay ang mga leader sa nasod atong isakang ngadto sa trono sa giharian sa atong amahan sa langit. Kung ang tinig mo di naririnig, ano nga bang halaga ng buhay sa daigdig? Darating ba ang isang ngayon at mababago ang panahon? Kung ang bawat pagdating ay laging pabulong, aalin ko pa dito sa mundo ang mga matang nakikita ay di totoo. May ngiti, luha ang likuran, at paglayang tanong ay kailan? Bakit di natin isabot ang pagmamahal? Sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya, gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunaw ang tunay ang siyang nais ko. Ang pagdamay sa kapwa ay nandiyan sa palad mo. Di ba't ang gabi ay mayroong wakas? Pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Araw ay agad nasisikat, iilawan ang ating landas ng magkaisa. Bawat nating pangarap, sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya, gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Magunaw ang tunay ang siyang nais ko. Ang pagdamay sa kapwa ay nandyan. Ikaw at ako, tayo ay Pilipino, isang bansa, ngayon'y nagkaisa. Isang dugo, isang lahi at musika ang pangarap ko. Ang pangarap ko'y bansang mapayapa. May buhay ang Pilipinas. Pagpalain ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Isang lahi lang tayo. One nation, one race. Love you. Yung letter.
there was this request from Manila and other places asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered din dito ngayon all over the nation. Ang problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero sisikapin ko na lang na mapaligaya ko na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Sana yung sana yung ano ko. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako. Na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng siyudad ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako. Paano tayo mamatay niyan? Magbuya-buya kayo dyan. Well, anyway, ganun yung ano ko. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon. A constitution is supposed to be permanent. It is more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o barangay resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo masyado ang konstitusyon. Why? Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, putang ina, maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan kami sa Mindanao. Mayaman man kami doon, sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis, malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development, malawak. So maraming pera ang gobyerno nakukuha doon. So we can survive. Kasabi nga nila, iwalay of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danao ang tatay ko. Nanay ko, Mindanaoan. May konting, ako, Moro blood. But yet, I said, I'm forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Yan ang sinasabi ko. Huwag
lang ninyong galawin ang Pilipino, huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino, wala tayong problema. But once you start to magkakadiferensya talaga tayo. Eh, buti, from Mindanao, lumilipad ako kung saan. At nag-rally naman kami sana sa mga lugar. Mind you, except for Cebu, and of course, Davao, dito kami nakakuha ng permit. Although, nirevoke kasi sa Freedom Park pa sana tayo. Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park, where we are supposed to air our view, our sentiments, at anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. Yan sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park is sirtan. Sa katagal-tagal kong pagkamayor ay never did it. Sinong gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, Pilipino election. Gamitin niyo. Huwag nang permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? Alam mo bakit? God damn it, this is a public place. Hindi ito may-ari ng syudad. Hindi ito may-ari ng tao. Ang may-ari nito ang buong Pilipinas. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahalan dahil isang lahi na magkamukha tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, kaugaling ka mang Hulo, pero man dito marami man silang mga Moro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Malay tayo, Malay race. Kaya lang sa Hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit nito, pumunta sila dito, ayaw ko namang and they stayed there for 400 years. Tangina. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin ng mga banyaga. Pagkatapos ng Espanyol, pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang hukayin, kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war, hindi man sana tayo kasali sa gera na yun. Ay, hindi yung mga Amerikano nandyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan-saan sila naglalagay ng harap ng China si EDCAP basa. Alam mo, pag nagkagirap, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, kasi ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya,
hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga Uy, anak, ako na American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at, mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. Ngayon, okay lang. Binigyan tayo ng Independence Day. Oh, thank you. But before I forget, pasalamatan ko, mahal ko to, alam nila, yung mga pulis ng militar. Maraming salamat sa inyo. Atin yan, maniwala kayo. Atin yung militar pati pulis, sa tao yan. Hindi yan nakatutok kaninong umuupo dyan sa putang inang. Alam ko yan kasi galing ako sa Malacanang. Alam mo yan mga militar pati pulis, pag luko-luko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkudita yan, loko na. Magka-Pilipino yan. Ang pulis inyo yan, militar inyo yan, huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala yan. Ang iniisip yan, bayan, pati tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar, pati pulis. Mabuhay sila. Kasi kung wala yan, matagal na tayong kinain doon sa South, ang insurgency, at dito naman, itong komunista. Ngayon, medyo wala na. Sana, mahina na lang. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But once in a while, maganda na ang takbo, Independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections. We choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga, si Marcos noon attempted to tinker with the Constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Cory, at si Cory naman fixed it itong 1987. Pero ganun pa na marami ang pagkukulang. May pagka-anti kasi sa establishment in this military pati police. But they were not happy with the police and the military. Pero ako isang piskal, prosecutor ako sa korte. Araw-araw ako nandyan sa korte, nagtatrial. Ang daily bread ko is yung people of the Philippines versus yun. Ako ang nagpo-prosecute, ako ang, kung maaari lang, na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao, noon, araw-araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ako, kasi prinsipyo. Kaya naman kayo itong mga kidnapper, hold-upper, no? Man-rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Ibahin niyo itong komunista. Iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema niyan. Pero nung mayor ako, naging-pag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung Politburo mismo,
Yung mga top leaders, nung presidente ako, niyaya ko yan sila, kumain kami sa Malacanang. Alam ko, ang military, pati polis, hindi nasayahan. Nasiyawa na. Huwag malibay. Kasi pinapatagalog tayo, hindi naman tayo Tagalog. Siyahan. Pero sabi ko, kailangan ko gawin yan para magkaroon lang naman ng kunting dialogue. At kasi ko wala kasi communication, hindi mo matawagan pare. Pwede bang umalis ka na muna dyan sa barangay na yan? Marami ng civilian na dadali. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para magpatayan. Ganong pakiusap. So, ayun ang filosofiya ko sa gobyerno. Ako nag-retire, ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na talaga. Dumating itong, bigla na lang ito ngayon, si Marcos. Hindi pa naman, in fairness to him, hindi pa naman nag-uumpisa, pero may plano sila ng chat-chat. Change the Constitution again. Huwag mong pakialaman yung konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan.